NBI, Sara Duterte tried. O tingnan mo, eto pa. Alisin ko si Tito Soto. Kayo ho ba maniniwala na hindi kakilala ni Vice Presidente talaga itong si Ramil Madriaga? O, kayo po ba maniniwala kayo na hindi kakilala ng Vice Presidente si Ramil Madriaga? Bakit meron pang mga ganyan na pagbisita pa? Kaya lang tinanggihan ni Ramil Madriaga. Pero mga litrato, may mga picture, may mga video, meron pa silang mga tawagan, may Kuya Rampa. Di po ba? Yung mga salaysay na sinabi ni Ramil Madriaga, ang layo po doon sa kung paano magsalaysay yung 18 Marites. At ito pong sila, Gutesa. Kay Ramil Madriaga, detalyado. Pag sinabi niya, pinabili ako ng kung ilang pirasong motor, Ducati Diabel, ano pa ba yun? Yung Ducati na, gusto ko yun dati. Kaya lang, sabi ko, pang Thunders. Kaya medyo, hindi. BMW. Hindi, Ducati yun. Ducati, tama. Ducati. Sabi ko, gusto ko to no? Yung kay Sara Duterte. Scrambler. Gusto ko yun. Yung dapat ang bibiling ko. Tapos sabi ko sa sarili ko, ay, pang Thunders. Ayoko nito. Kaya yung BMW, yung binili ko dati. Nagsabi, may mga resibo o RCR, inilabas lahat. Yung samantalang, yung kaila Orly Gutesa, utang ina, maleta na nga lang Hindi pa nilagyan, inedit yung itsura ni Martin Romualdez o ni Presidente Marcos para magmukhang katotohanan Di ba? Malayong malayo. Yung si Orly Gutesa, 18 Marites, at saka versus dito kay Ramil Madriaga. Bakit may pagbisita pa sa BJMP? Isa lang ang nakikita ko at pakiramdam ko dyan. Malaking tinik po si Ramil Madriaga. Lalo na sa impeachment ng Vice Presidente. Tsaka yung kapag ka nakikita mo, habang binabasa niya yung kanyang salaysay, naku po mga bossing, tuloy-tuloy lang. Malayo yung kagaya nung tuturuan pa ni Marcoleta. Di ba, matcha mochi? Ng Japan? Parang gusto ko makapunta na Japan next year No, kaya lang saan ba? Nakalimutan ko kung ano yung stopover sa Japan Pero minsan parang ang sarap lumabas dyan. Maganda kasi dyan Di ba ngayon? Ano sa tingin ninyo? Hindi sila kakilala o hindi walang pakialam or yung mas paniniwalaan ang Vice Presidente versus dito kay Ramil Madriaga? Parang hindi. Ano po? Maganda, magkakaalaman na lang po yan, mga kababayan. Mga boss chipamo, sir. Tapos, eto pa, ang lagi nilang, ipahinto, yung impeachment. Di ba? Eto naman, ano naman yung, pinapahinto, guesswork. Hindi na yan. Anyway, sandali lang no? Nasaan na ba tayo? Mukhang naitapik na natin lahat Ito na lang yung kay Sunny Trillanes mga bossing. Ang natitira dito. Sunny Trillanes versus Pulong Duterte, mga kababayan. General denial ang sagot ng DDS. Ayaw sumagot. Punto. Ay, gago yung mga yan Ganyan naman ang niya mga yan Ganyan naman ang sabi ni Oscar Gatanela, patay na ba? Kasi sabi mo inatake. Gaganong-ganon Hindi na makahinga, hindi na makalakad, pero buhay pa. Konting lang yan, konting hangin lang. Pasok yung hangin sa bunganga. Medyo okay na ulit yan. Pero kasi naman ito namang sila Sonsaho, mga kababayan, kaya tanda-tanda na, mga pagpe-fake news pa ang pinagkakalibangan. Ngayon, dumito po tayo kay dating Senador Antonio Trillanes na ang kalaban po ngayon ay si Davao Representative Paulo Duterte. Kasi nag-post si Pulong dito, mga kababayan, nagparatang si pinost dito? Nagparatang si Davao City Representative Paulo Duterte na ginagamit ang pambansang budget para makakuha ng boto
sa impeachment ng kapatid niyang si Vice President. Naku, kumita na yan, Pulong. Dati yung unang impeachment, ano ang sinasabi ninyo? Duffel bag. Di ba? Ganun ho, mga kababayan. Unang impeachment, duffel bag. Oh, itim na mga duffel bag. Naglalaman daw po ng 150 million kada duffel bag para daw po sa mga kongresista. Ni isang pirasong picture, walang mga naipakita. Tapos ang gagamitin po nilang estilo, base o ayon kay, sabi dito, ganun daw ho. Base kay ganito, ganyan. 150 million daw po ang laman ng isang duffel bag, sabi nung bading na natae doon sa loob ng sauna. ng sauna. Oh, wala ni isang picture na naipakita. Mga kababayan. Tsaka, sa panahon ho ngayon, cash-cash pa ba ang labanan? Transfer na lang yan. Di ba? Transfer na, mapapagod ka pa eh. Oh, tapos nasabi nila, nagbabayad na naman ng mga congressman. Pakitaan mo ng ebidensya, Pulong. Ikaw naman parang lagi na lang gusto mong manaksak ng baliktad yung kutsilyo. Anak ng putek yan. Oh, sabi nung page si Pulong, nagtatawag na daw ng mga congressman na bumoto para sa impeachment kung hindi ay tatanggalin ang buong general o yung GAA, General Appropriation Act sa kanilang distrito. The national budget is not a weapon, no? Maglabas ng ebidensya, hindi yung parang ganyan na wentuhan lang, wala namang wenta. Tapos Duterte ka pa, wala nang maniniwala sa iyo. Saklap ng buhay. Hindi ito ginagamit para pilitin ang mga halal na kinatawan na sumunod sa gusto ng iilan. Uulitin ko, tao ang paparusahan ninyo para sa mga ambisyon ninyo. Sabi ni dating Senador Trillanes, ulul. Oh, tingnan niyo 'tong sagot ni post ni Trillanes. Oh, sabi, lul. Hindi naman yan yung laugh out loud, yung LOL. 'Di ba? Lul talaga. Oh, tinanggal lang o hindi lang sinama yung yung U sa umpisa. Oh, lul. Hindi ka uurong, may question mark. Congressman ka pero di mo kayang mag-attend sa impeachment hearing para ipaglaban na, oo nga. Wala sila, Barbie din. Sabi ni Jada Explorer TV, 7065, Barbie din yung si Pulong. O talaga? No, hindi maganda yung niyan, yung anak niyan eh. May asawa't anak niya si Pulong. Yun nga lang, kapag ka mananaksak, baliktad yung kutsilyo. Oo. No? Pero yan yung nakakapagtaka. Bakit si Paulo Marcoleta lang ang lagi natin nakikita doon sa mga hearing po sa Congress, Si Paulo Marcoleta at si Paulo Marcoleta lang po. Pero yung kagaya niyan, yung anak ni Pulong, yung medyo chubby, no, yung pagka nakita mo pagkabango-bango ng itsura, mga kababayan. No? Hindi umattend para ipagtanggol ang vice presidente. Or dahil alam nila sa sarili nila na kahit umattend sila, wala silang magiging pakinabang doon. Tama ho ba yung pagkaka-analyze ako, mga bossing? Kaya hindi uma-attend etong sila Pulong Duterte? Saan ba yun? Nandun pa. Mukhang 2,000 to. Nandun pa. Mukhang magsasign up talaga. Oh, mukhang $2,000 doon. Sige, nasa na?